Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ako pong muli si Ara Adesa. Samahan niyo po ang iyong likod upang magbuli-bulay sa salita ng Panginoon sa araw nito. But first, let us pray. Our Father in heaven, we do thank you for everything. Thank you for this wonderful day, Lord. Samahan niyo nga po kami and give us wisdom and knowledge, Lord. I-bless niyo po lahat ng makakapakinig ng iyong salita, Lord. Soften their hearts, Lord, to worship you in spirit and truth, Lord. Yes, oh God. Maraming po salamat. In Jesus' mighty name, Amen. So, batid po nating lahat na ang sitwasyon natin sa panahon na ito ay hindi maganda. Tama po. Na kung saan ang dami pong hindi magagandang pangyayari sa iba't ibang bansa, maging sa ating bansa ay medyo marami ding problema, 'di ba po? Isa na po dyan yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin natin, and then patungkol pa sa mga sitwasyon natin sa Spratly Island. So marami, and even to every family in this country, or to every family na kung saan nakaka-encounter ng maraming mga pagsubok at maraming mga sufferings, na kung saan ay nagiging minsan eto na nga ba yung napanghihinaan ang bawat isa, no? At kapatid, isa lang po ang aking maibibigay sa inyo na pangako ng Panginoon. So, ang pangako ng Panginoon ay panghawakan po ninyo. Yun lang. Panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Sapagkat yun po ang magpapatatag sa bawat isa. Basahin po natin ang kanyang banal na aklat. Sa pamamagitan noon ay mas magiging malalim po ang ating relasyon sa Panginoon. At kapag po malalim ang ating relasyon sa Panginoon, mas matatag po ang foundation natin. 'Di ba po? Makakatayo tayo against doon sa mga obstacles na kung saan ay dumarating sa ating buhay. Ang sabi ng Panginoon, do not fear, be still, do not be afraid, 'di ba? Why? Because we have a sovereign God, the most powerful God who created heaven and earth. Kaya yun po ang panghawakan natin, na ang lahat ng pinagdadaanan po natin nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon yan. Maging ang mga karamdaman, ang lahat ng mga sitwasyon, kakaibang sitwasyon na hindi natin kaya, ibigay natin sa Panginoon yan. Sa Panginoon walang hindi kayang gawin ng Panginoon. Kaya ibigay po natin sa Panginoon yan. Matuto po tayo mag-depend sa Lord, mag-rely sa Lord. Itiwala po natin lahat ng yan sa Panginoon. I-surrender po natin ang lahat ng yan sa Panginoon. Bakit po? Kasi po alam niyo po, kahit maghapon po kayo magtulala dyan, mag-isip dyan, maghapon po kayo mag-iiyak dyan, at kahit na ano pong gawin nyo, yung mga sitwasyon na mahirap para sa atin, hindi po mahirap sa Panginoon. Ibigay po natin sa Kanya. Stress-free. Ang ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng lakas, comfort, wisdom, knowledge. Lahat po nanggagaling po sa Kanya. Hingin po natin yung sa Kanya. Seek Him and ask Him. No? Mag-rely po sa Kanya. Mag-rely po tayo sa Kanya sa lahat ng oras ng ating buhay. Yung mga pain po na pinagdadaan natin, endure lang po natin yan. Bakit po? May pinangako sa atin ang Panginoon. Nasa banal na salita niya, nasa banal na aklat, at salita niya po yun. May pinangako sa atin ang Panginoon na wala ng pag-iyak, wala ng pagkagutom, wala ng sakit, 'di ba? At may inihanda siya na hindi kayang ilarawan ng kahit na ano pa yung isipin na natin, lahat ng mga magagandang dito sa ibabaw ng mundo, na pleasure, na mga inihanda natin, yung mga ginagawa ng tao, yung napakasaya para sa atin, no? Pero wala dun eh. Hindi natin maiko-compare dun. Hindi pa nasagi sa ating kaisipan ang inihanda ng Panginoon sa atin. Kaya endure lang natin yung pain na yan. Bakit po? Mamimiss po natin yan. Kasi po, doon wala na eh. So, habang nandito po tayo sa mundong ito, lumaban po tayo. Lumaban tayo sa pamamagitan ng Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Kapag isinurrender po natin ang lahat ng yan sa Panginoon, ano man po yan eh, may buhay tayo ng kagalakan. May buhay tayong ganap at may kagalakan sa kabila ng kapighatian. Kasi po siya ang gagawa niyan eh. Kung makikita po natin kung nabasa niyo na po ang Old Testament, na kung saan ipinakita ng Panginoon doon kung paano niya pinagtagumpay
ang mga Israelita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi po ng kapangyarihan o lakas ng tao, kundi sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan. So, meron ka pa bang dapat ikatakot? Diba po? Ang Panginoon natin na lumikha ng langit at lupa, lumikha ng lahat ng bagay dito sa ibabaw ng mundo. Yung problema mo ganun lang, o kasing liit lang ng hibla ng buhok, hindi niya kayang solusyonan yan. Sabi nga dito sa, hayaan niyong basahin ko sa inyo ang Isaiah chapter 40 verse 18 to 22. Sabi dito, saan ninyo ihahambing ang Diyos at kanino ninyo siya itutulad? Siya ba'y maihambing sa mga imaheng ginawa ng tao na binalutan ng ginto at ipinatong sa pilak? Hindi rin siya maitutulad sa ribultong kahoy. Matigas man ang kahoy at hindi nabubulok, nanililok upang hindi tumumba at mabibili lang sa murang halaga. Hindi ba ninyo nalalaman? Wala bang nagbalita sa inyo noon kung paano nagsimulang likain ang sanlibutan? Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono doon sa kalangitan. Purihin ang Panginoon. So, tayo po, kailangan po nating kilala natin ang Panginoon natin para hindi po tayo matakot sa lahat ng bagay na ito. Tandaan po ninyo, kapatid, kung ikaw man ay Kristiyano na, kung ikaw man ay hindi pa Kristiyano, isa lang ang dapat mong sandigan, ang ating Diyos na buhay. Hindi natin pwedeng ihambing ang ating Diyos, sabi nga niya sa kanyang salita, no? Hindi natin siya pwedeng ihambing sa mga gawa ng tao, sa mga ribulto, sa mga bato, di po, na binalutan ng ginto. Hindi natin siya pwedeng ihambing doon. Bakit po? Sapagkat ang Diyos natin ay buhay, kumikilos siya sa atin at nakatunghay siya sa atin. Alam ng Panginoon ang laman ng iyong puso, maging ang iyong mga buhok ay bilang niya. Kaya kung ano man ang suliranin mo, submit to Him, surrender to Him. Kapatid, tandaan mo ito. Magkakaroon ka ng kagalakan sa buhay mo. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo, ng ganap. Sabi nga ng Panginoon, ang kapayapaang ibinibigay niya ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng daigdig na ito. Sapagkat ang lahat ay napagtagumpayan niya na. At kapag tayo po ay nanalangin, magtiwala po tayo sa Panginoon. Magtiwala po tayo sa kanyang kaparaanan. Magtiwala po tayo sa kanyang kasagutan. Tatlo lamang po ang maaring magisagot sa atin ng Panginoon. Yes, no, and wait. Tandaan po natin yan. Matutunan po natin yan sa ating buhay at hayaan po natin na ang Panginoon ang kumilos sa atin upang tayo ay wala tayong ipag-alala pa. Yung mga pain na nararamdaman natin, hindi po lingid ang bawat isa dyan. Lahat po tayo may pinagdadaan ng pain. But that pain and sufferings, trials, yan po yung magpapatatagta sa atin. Hindi po yan ang magpapahina sa atin, but yan po ang magiging foundation natin upang maging matatag tayo sa buhay na ito. Bakit po? Ang unos po, hindi lang po yan isa. Sometimes, nagsisis po yan, pero pag dumating po yan, sunod-sunod yan. Kaya matuto po tayo na sumandig sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may kayang pahintuin ang bagyo sa buhay natin. Gaano man po yan kalaki, maging kasing laki man yan ni Goliath, no? Kaya po yan ng Panginoon. Kaya po ng Panginoon yan. Pagtiwalaan lang po natin ang Panginoon. I-surrender po natin yan. Manalangin po tayo. Umawit tayo. Sa kabila ng kalungkutan natin, sa kabila ng kalungkutan po natin, umawit po tayo sa Panginoon. At mararanasan niyo po ang kapayapaan, ang kasiglahan sa buhay na ito. Tandaan po ninyo, ang ating Panginoon, mahal niya po tayo. Mahal niya po tayo. Hindi po dahil sa dumaranas po tayo ng sufferings, hindi na po tayo mahal ng Panginoon. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Bakit po? Sa pamamagitan po ng pain na yon, lagi po natin siyang naalala. Lagi po natin siyang, gusto ng Panginoon, lagi natin siyang tawagin. Lumapit tayo sa Kanya. Alam niyo po ba, ang Panginoon ang gumagawa ng paraan para lumapit ang tao sa Kanya. At marami pong kaparaanan ng Panginoon. Kapatid, baka kung yung pinagdadaanan mo ay isang kaparaanan yan ng Panginoon para lumapit ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya. Kaya ngayon na ang panahon na yon.
Isurrender mo yung sarili mo sa Kanya. Isurrender mo lahat ng pinagdadaanan mo sa Kanya. Isurrender mo yung mga pain, sufferings na yan na nasa yung puso, nasa yung mind upang magkaroon ka ng kapayapaan. Mabuhay ka ng may kagalakan. Bakit? Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon yan. Ang ating Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat over this world. At sa ilalim ng yung kapighatian na yan, nandyan ang Panginoon. Kontrolado niya yan. Kaya kapatid, ngayon pa lang, decide and patuloy kang sumamba sa Panginoon, umawit sa Panginoon, basahin mong banal na aklat. Sa pamamagitan nito, mangungusap sa iyo ang Panginoon. Magkakaroon ka ng comfort. Huwag ka na lumapit kung kanino pa. Huwag ka na manalangin kung kanino pa. Huwag ka na manalangin sa mga patay na hindi naman muling nabuhay. Only Jesus. Siya po ang nagbata sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay linisin sa ating kasalanan. Siya po ang nagumpay sa krus at nabuhay na maguli upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya po wala na tayong dapat pang ipangamba. Wala na po dapat tayong katakutan. Nasa ilalim po ng kapangyarihan niya yan. Paniwalaan po natin yun. Ang lawak po ng langit. Pero kapatid, minsan ba nakuha mong tumingala sa langit? Huwag kang tumingin sa paligid mo. Polluted yan eh. Tingnan mo yung langit. Maibsan yung kung ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay mo. Tumingala ka pa lang, ang sarap na ng pakiramdam. Kasi alam mo na may Diyos ka na nakatunghay din sa'yo. Na nakikita ka niya. Yung pagdurusa mo, yung pag-iyak mo, nakikita niya yun. Kaya, huwag ka na magpasubali pa. Lapit lang sa Panginoon. Lapit lang. At ika'y kanyang bibigyan ng kapahingahan, kapayapaan, at kasiglahan. Kaya marami pong salamat sa umagang ito. Na muli ay nakapagpasalamat tayo at nakapagpuri sa Panginoon. So marami pong salamat. Hallelujah. Marami pong salamat o Diyos na buhay dakila at makapangyarihan sa lahat. Muli ko pong isinusurrender sa iyo ang lahat ng mga nakapakinig sa araw na ito at makakapakinig pa, Panginoon, sa iyong salita, Lord. Soften their hearts, Lord. And gisingin niyo po ang kanilang diwa. Buksan niyo po ang kanilang puso, Panginoon, to know you better and to worship you in spirit truth. Bigyan mo sila ng matatag na ng pananampalataya sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan, sa kabila ng kapighatian na kanilang nararanasan. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng katatagan at kalakasan, Panginoon, yes, O God. Pagtagumpayan niyo po sila laban sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Ano man ito, gaano man ito kalalim, gaano man ito kahirap, Panginoon. Wala pong mahirap sa iyo sapagkat ikaw ang aming Diyos ng kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat, at may likha ng langit at lupa. We worship you, we adore you, Lord. We thank you for everything that you have done to us. Yes, Lord. Marami pong salamat in Jesus' mighty name. Amen. Purihin ang Panginoon. Marami pong salamat.